Nabasa ko lang po itong post na ito ng isang netizen. Pero, talaga lang. Sana nga lahat ng taga Davao, kahit papano ay unti-unting magising sa katotohanan na sila ang unang naging biktima na itong mga Duterte. At plano ng mga yan, na itong mga Duterte, na ang buong bansa ay gawin nilang Davao. Na madaling mauto ang mga tao, mga constituents, madaling mapaniwala, submit lang ng submit, at hindi nagsasalita. At kayang takutin. Abay hindi papayag ang mga kababayan natin na sila rin ay tatakutin na itong mag-amang ito or na itong mga Duterte. Ito totoo, para sa akin hindi na rin ito nakakagulat dahil meron na rin tayong mga kaibigan taga Davao, kakilala, hindi man talaga kaibigan. Pero meron tayong mga kakilalang taga Davao na ganito rin ang kanilang nakita, ganito rin ang kanilang sentimiento. So ulitin ko, hindi ito bago. Sabi na itong netizen na ito, bilang taga Davao, hindi na ako na-shock sa pagkakurakot ni Sara. So normal ang pangurakot na itong mga Duterte dyan sa Davao. Marami ang nakakaalam, takot nga lang daw magsalita. At gusto nilang gawing normal yung mga ganitong klaseng bagay, yung mga bidding halimbawa, ay wala na o hindi na dumadaan sa tamang proseso. Ano ba to? Gustong madaliin ang sitwasyon? O talagang sadyang may mga intensyon or hidden agenda ang mga katulad ni Sara Duterte? Sa tingin ko yung pangalawa. Okay? Di ba? Hindi na daw na-shock etong isang ito at syempre yung ilan pa na taga Davao sa pangungurakot daw ni Sara Duterte dahil it runs in the family. General knowledge na daw yan sa Davao City. Kaya lang, wala kasing gustong magsalita. Yun yung problema. Kasi yung mga taong magsasalita, talagang tatakutin. Unang-una, talagang tatakutin yung mga yan. Pangalawa, napakarami na po. Di ba, ordinaryong kababayan magsasalita, ordinaryong mamamayan, halimbawa, ay magsasalita. Malabo yan. Kasi kahit yung mga malalaking tao rin na nagsasalita ay tinatakot ng mga Duterte. Mano pa kaya? Kung ikaw ay ordinaryong mamamayan lang, ay talagang mas nakakatakot. Mas madali kang matakot. Mas madali kang ipabura sa mundong ito. Ganyan po ang sistema ng mga Duterte. May nag-attempt daw kasi na magsalita, yung isang radio announcer. Anong nangyari? Bullseye. Anong nangyari? Patay. So, di ba? Yan ang totoo. Yan ang sistema ng mga Duterte. At yan po ay alam ng mga taga Davao. Kaya kung ikaw ay taga Davao, alam mo to, wala kang boses, kawawa ka. Good luck.